Magandang araw mga ka-journey. Nandito tayo ngayon sa area 2 ng ating papaya. Katulad nung sinabi ko last sa video ko, for almost 2 months tayong absent dito sa ating papaya, sa ating area. Dahil may inaskaso tayong mas importanteng bagay. Pakita ko lang sa iyo yung update. Kung naalala nyo, nakapagpatubo tayo ng almost 50, less than 50 piraso ng papaya. And then, yung 5 piraso, itinanim natin dun sa harapan ng bahay na may tumubo na 4. Namatay yung isa dahil nakalaykay ng bisitang manok. Tapos ngayon naman dito sa area 2, nung nilinis natin, tinaganda natin, tinanggal natin yung damo para maitanim sana natin yung more than 40 pieces na papaya. May good news lang at bad news para sa ating area 2. Pakita ko po sa inyo yung good news at pakita ko rin sa inyo yung bad news. Ito po ang bad news. Tumubo na naman yung mga damo na dati na nating nilinis. Ang tataas na naman nila. For 2 months, ganito naging scenario nung mga damo. Nung after ko malinis to at na-transplant yung papaya, as in talaga malinis na malinis siya. As in wala akong makikita na damo kahit papaano. Sinigurado ko kasi na bago ko ilipat at ilagay yung mulch, wala talaga siyang damo. Kumbaga malinis na malinis. Kasi alam naman natin yung damo, kaagaw lang yan ng sustansya na dapat ay para sa halaman natin. Inaagawan pa nila yung halaman natin. Mas marami pa silang nakakain kaysa sa halaman natin. Kaya ang nagiging cost, nagiging bansot, maliit, matagal mamunga yung ating halaman. So kung nakapapansin nyo, ayos naman yung mulch. Kasi kung anong part na may mulch, wala siyang damo. Hindi siya tinubuan. Tumubo lang yung mga damo dito. After nung mulch, nagsipagtubuan yung mga damo. At the same time, yung pinagtaniman natin ng papaya na hindi naka-recover, doon tumubo yung damo. Andun sa gitna. Bunutin natin yung yung damo. Napansin nyo, andyan yung damo. Pero sa paligid yung may mulch, wala. Pero after mulching, may damo na naman. Yan, ganyang karami. At yun pa yung isang good news. Doon sa 40 pieces na tinanim natin na papaya, hindi lahat siya naka-recover. May pangilan-ngilan lang. Yun naman yung good news. Kung napapansin nyo, sa tabi ko, may isang papaya rito. Yan, isang papaya rito. Hanggang baywang ko na. Baywang ba to? O, sige, lagpas ng baywang. So, kahit papaano, merong isa na hindi lang isa, bali 11 pieces yung tumubo. So out of 40 na itinanim natin, may tumubo namang 11 pieces, yung kumbaga naka-recover siya. So gagawin na lang natin, ipro-pruning natin para pa-concentrate natin siya na tumaas at yumabong. Sa ngayon, hindi pa siya namumulaklak kumpara dun sa 5 piraso na pinakita ko sa inyo dati. Ay pinakita ko doon sa previous video ko.
na merong 3 na namunga, na namumulaklak na siya. Pero confirm na lalaki po siya. Gagawan din natin ng ano, may mga napanood ako sa ibang vlogger na ginawa nila para ma-convert nila yung lalaking papaya sa babaeng papaya. Tingnan po natin, meron ako nakitang 3 option doon. Tama-tama, 3 yung papaya natin. 3 option doon na kung paano gagawin yung lalaking papaya. I-convert natin sa baklang papaya para mapakinabangan natin at bumunga rin siya. So titingnan din natin kung effective siya. So gagawin ko siya, tapos maghihintay lang tayo ng 21 days to 1 month kung magbabago yung ano, kung mapapalitan siya from lalaki to baklang papaya. So balik muna tayo dito sa papaya natin, dito sa area to. Napapansin nyo yung epekto ng damo sa kanila, hindi pare-parehas. Meron na tayong kasing bewang natin na ano, na papaya. Ito rin, meron siya halos 5 piraso na hanggang bewang na natin. Pero sad to say, merong mas maliit sa kanila, samantalang sabay lang natin siya itinanim. Ito halos hanggang tuhod ko lang. Ito rin isa, lagpas tuhod lang. Papansin nyo, may maliit, may malaki. Kumbaga hindi sila nagsabay-sabay. Pero di bale, since may area to na tayo para sa ating papaya at nailagay na rin natin yung mulch, magpupunla na lang ulit tayo ng panibago. Panibagong set ng ating papaya. And then, habang hinihintay natin lumago yung papaya, lilinisin natin ulit ito. Tapos, i-maintain na. Ito yung mahirap pagka umalis tayo na walang ibang pang magbabantay ng yung ating area. Kaya, kung meron kayong makakasama para pagka umalis kayo sa lugar ninyo, o may ginawa kayong importanteng bagay, at least may iwan at magtutuloy ng mga sinimulan ninyo. Kasi medyo honestly nakaka-stress para makita itong mga ganitong bagay. Pero wala tayong magagawa. So pag-start ulit tayo from the start, magpupunla. Then, after natin magpunla, linisan natin tong area. Sabay natin para mapalago natin. May ginagawa tayo habang hinihintay natin yung ano natin, yung papaya natin na mabuhay. So, didiligan ko na lang to ng ano natin, swamp fertilizer natin, saka yung FFJ saka FPJ para mapalago natin ito maigi. Hindi po ako gumagamit ng chemical fertilizer sa ngayon. Ang ginagamit natin, gumawa tayo ng 3 klase ng fertilizer, organic fertilizer, yung FFJ saka FPJ saka FAA. So yun lang muna yung gagamitin natin. Pati rin kalpos, gumawa na rin pala ako. Yun na lang muna yung mga gagamitin natin para ma-ensure natin na lumaki itong papaya natin. Ito yung ibibigay natin. Kasi mas masarap yung, lalo na kung personal consumption lang, yung organic. Sabi nila, mas healthy daw yun kumpara doon sa gumamit tayo ng chemical fertilizer. So sa ngayon, yun muna yung gagamitin natin. Kasi ayoko sirain yung ganda ng lupa natin. Kasi as in, maganda siya na hindi kailangan nagamitan ng synthetic fertilizer para mabuhay yung mga halaman.
i-maximize natin yung paggamit dun sa kagandahan ng lupa natin. Kasi pag ginamitan natin ng chemical fertilizer, sooner or later masisira yung lupa natin. At magiging dependent na tayo sa sa chemical fertilizer. So hanggang dito na lang para sa update ng ating papaya. Pakita ko ulit sa inyo huling glance para sa area 2 ng ating papaya. So back to work ulit tayo. Marami na naman asikasuhin. Ayan o, tingnan nyo po. So hanggang dito na lang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. And just hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Have a nice day. God bless.